Magandang umaga muli mga kapatid. Dito po sa Old Testament, ito po dalawang pangalan si Nadab at si Abihu. Sila po yung mga anak ni Aaron. Sila po ang lahi ni Aaron, lahi ng Levi. Yung lahi naman ni Aaron at ang kanyang mga anak, sila yung naging mga sacerdote o yung priest. Yung mga lahi ng Levi na hindi galing kay Aaron, sila yung mga naging Levita. Hindi sila mga sacerdote, sila yung tumutulong sa gawain sa tabernakulo, sa templo. So itong mga anak ni Aaron, sila yung naging mga sacerdote. Pero dito makikita na sa bagay na magbibigay sa atin ng kaisipan tungkol sa pagsunod. Sa kasalukuyang panahon, ang problema ng tao ay pagsunod. Hindi nila alam kung sila sumusunod sa Diyos o ano ang tunay na pagsunod sa Diyos. Si Nadab at Abihu, sila po'y naka-assign doon sa pagsunog ng incense. Sa ilan po sa ni Moises, mayroong oras ng pagsunog ng incense. At sila yung naka-assign sa pagkakataon sa pagsunog ng incense. Sabi po natin, dito po makikita nating utos. Ito yung utos ng Diyos para sa pagsunog ng incense. Then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord. Sabi, mayroong pinagkukuhanan ng apoy na pagsunog sa incense. Yan. Maliwanag po rito, ito'y doon sa malapit doon sa altar ng Panginoon. Mayroong mga coals of fire doon na nakalagay doon. Doon sila kukuha upang sunugin kanya yung incense. With his hands full of sweet incense, beaten fire and bring inside the veil. And he shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the testimony, lest he die. Ibig sabihin, ito yung utos ng Diyos. May specific utos kung saan kukunin yung pagsunog dun sa incense. Ang pinag-uusapan dito, pagsunog lang. So, kaisipan ng tao, kung walang ganitong utos, ang apoy, pare-parang apoy yan. Pwede sulungin kahit anong isang galing apoy, gagamitin mo. Pero dito may particular na utos. Dito mo lang kukunin kanya yung pagsunod mo doon sa incense. So hindi ka pwedeng kumuha ng gumamit ng ibang apoy, maliban doon sa pinag-uutos. Kaya tingnan natin ang kasaysayan. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. So, simple lang. Hindi mo nabigat yung kailang ginawa. Kung ating, kasi pang tao ating pinag-uusapan. Bakit? Apoy lang. Nasunog naman yung incense. Di ba? Pero ang problema, nabasa natin kanina, merong dapat panggalingan yung pagsunog nila. Ngayon sabi niya, profane fire. Ang ibig sabihin ng profane, common fire. Hindi ito pinag-utos ng Diyos sa kanila. Ano nangyari sa kanila? So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Isipin niyo, apoy lang. Pinatay sila ng Panginoon. Kung iisipin natin ngayon, sa panahon natin ngayon, kung konting kasalanan lang naman, yung parusahan, hindi totoo yun. Konting kasalanan lang ito, kapoy lang pero pinatay sila ng Diyos. Bakit? Hindi sila sumunod sa Diyos. Although yung action pareho lang, nasunog din naman yung incense, yung pagsunod pareho lang. Pero nagkasali sila, bakit? Hindi sila sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Yung tunay na pagsunod, makikita natin, kinakailangan natin sundin kung ano ang talagang pinag-utos ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng palitan, hindi mo siya pwedeng i-modify. Basta yun sa Exodus chapter 39. Pasinin natin si Moises, siya inutusan ng Diyos na gawa ng tabernakulo, ng kapisanan. Wala pang templo noon, dahil palipat-lipat pa sila, hindi siya pwedeng gumawa ng permanenteng templo noon hanggang sa makarating si David sa Jerusalem. Later on, matagal ng panahon lumipas bago nangyari yun. Pero dito,
Palipat-lipat pa sila, hindi pa siya nakarating sa lupang ipinangako. Basahin po natin. Ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, gayon ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain at kailan ginawa yon, kung paano ang iniutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at binasbasan sila ni Moises. So, kung paano pinag-utos ng Diyos kanya, yun ang ginawa nila. Hindi sila nagbago. Si Noah, alam po natin si Noah, doon sa Genesis chapter 6 verse chapter 6, inutusan siya ng Diyos, nagawa ng daong. Ito magiging, yung kaligtasan po ni Noah, dalawang klase yun. Kapag ang pinag-uusapan natin ng daong, ay buhay physical ang niligtas doon. Pero pinag-uusapan natin spiritual na buhay ni Noah, tubig ang nagligtas sa kanila. Dahil pinatay ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan sa panahon na yun. Pero inutusan siya ng Diyos na gawa ng daong. Yun ang makikita nating utos niya. Dito po sa 6:14 yata. Gawa ka ng isang taong nangyari sa kahoy na gopher, gawa ka ng mga silid sa taong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan, ang haba ng sasakyan at 3 siko o 450 feet. Yung isang siko po ay 1.5 feet. Ang luwang ay 50 siko at ang taas ay 30 siko. Yun ang unang utos ni Moises, ay ng Diyos kay Noah. Lahat ng utos ng Diyos kay Noah with regards to sa ark ay ginawa niya. Pati yung mga hayop na ilalagay doon. Sa verse 22, gayon ang ginawa ni Noah, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. So hindi niya binago. Kung ano ang ipinagutos ng Diyos, yan ang ginawa ni Noah. Sa 7:5, ganun din, inulit. At ginawa ni Noah ang ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. Ang utos ng Diyos, yung mga hayop, yung malilinis, 7 pares. Yung marami, 1 pares lang. Later naman sa kautusan ni Moises, yung malilinis na hayop at kinakain at ginagamit sa paghahandog sa templo. Ang makikita na, alam mo pa makikita na, ginawa lahat ayon sa inutos ng Diyos. So doon sa kay Nadab at Abihu, hindi nila ginawa yun. Hindi nila ginawa ang pinag-uutos ng Diyos sa pagsunod ng incense. Mga kapatid, hindi nila ginawa. At hindi katulad ni Noah at ni Moises. So, ang prinsipyo po ng pagsunod, hindi naman nagbago. Nagbago yung kautusan, nagbago yung mga utos, hindi nagbago yung prinsipyo ng pagsunod. Hindi nagbago yun, pareho lang. Yung prinsipyo ng pagsunod, pareho pa rin sa panahon natin ngayon. Tingnan natin. So, Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and knowing of which you always, even to the end of the age. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng ipinagutos ng Panginoon, yan din ang kailang iutos sa mga magiging alagad. Kaya makikita natin, yung utos na yun ng ating Panginoon ay tinawag na aral ng mga apostol. Aral ng mga apostol sapagkat ang mga apostol ang nagturo noon at nagutos sa mga tao. Pero aral ng Panginoon, dahil yung aral na yun galing sa ating Panginoon. In other words, walang aral na galing sa mga apostol. Parang yung kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises ay tinatawag na kautusan ni Moises dahil si Moises ang nagutos. Pero ito yung kautusan ng Diyos dahil ang mga bagay na inutos ni Moises galing sa Diyos. Yung mga Seventh-day Adventists, ginagawa nilang iba yun. Yung kautusan ni Moises daw, yung dinagdag ni Moises, at yung kautusan ng Diyos, yung 10 Commandments, kanina. Pareho lang yun. Yung lahat ng ipinagutos ni Moises ay lahat ng ipinagutos ng Diyos. So, ganoon din po sa mga apostol. Idinutos nila, ang ginawa nila, inutos nila sa mga tao na naging mga Kristiyano, ay lahat ng mga bagay na ipinagutos ng Diyos. So, ibig sabihin, wala tayong pwedeng baguhin. Kung ano ang pinagutos ng Panginoon, hindi din na natin gagawin ngayon. Hindi natin pwedeng baguhin. Kung titignan natin ang kasaysayan, yan ang problema, bakit nagkaroon ng iba't ibang mga relihiyon. Yung mga denominasyon, hindi sila sumusunod
sa lahat na ipinagutos ng Diyos. Hindi naman natin sinasabi na hindi sila sumusunod. Sumusunod na sila. Sila mga bagay, sumusunod sila. Pero may mga bagay na hindi sila sumusunod. For instance, kung papapasin ninyo at alam natin, hindi man tayo gumagawin ng panagto. Maawit lang tayo. Wala ba tayo pambili? Meron. Minsan may lumapit sa akin dito na isang Koreano. Tumapit siya sa pinto. Sabi niya, ay hindi, Pilipina pala. Pero parang boss siya nung gumagawa ng organ, ng darito. Ang sabi niya sa akin, nangangailangan po ba kayo ng organ? Ganyan. Kasi kung nangangailangan kayo, kanya, magbibigay kami, kanya. Donate lang sila, di ba pinababayad? Sabi ko, hindi kami gumagamit niya. Hindi tayo gumagamit dahil hindi tayo marunong o wala tayong pambili. O kaya, walang paraan na magkakaroon tayo ng gano'n. Hindi na tayo gumagamit yan dahil hindi pinagutos ng Panginoon. Dito po sa Efeso. Kahit alam na po natin ito, kailangan natin review. Bakit nakakalungkot? Sa kasalukuyang panahon ngayon, may mga Kristiyano gumagawa ng mga bagay na hindi pinagutos ng Diyos. Sa Ephesians 5:19, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit, mga himno, at mga awit ng espiritual. Kapag pinag-aaralan po natin ito, salitang ito, yung po isang himno, sinasabi dito, yung mga awit, kanya, at mga himno, yung sa ibang salmo yung una. Dito, sa mga awit, kanya. Dahil ang Tagalog ng salmo ay awit, psalms. Ang psalm ay isang particular na uri ng hymn. So, isang estilo ng hymn ay psalm. At ang hymn ay isang uri ng awit ng spiritual. So, papasinin natin yung order, very specific generic. So, tayo sa mga awit natin ay doon sa pangatlo, spiritual song. Ito yung modernong paraan ng pag-awit. Pero meron din tayong inawit na psalm. Yung kinawit ni brother Raul, yung Hallelujah, Praise Jehovah, yun ay isang psalm. Minsan yung Glory, Glory, Hallelujah, yun ay isang hymn. Pero ang majority ng ating mga awit ay mga spiritual song. Ito yung awit ayon sa Espiritu. Na sa inyong mga puso at nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So ito sinasabi, mag-aawitan lang. Sa Colossus, ganun din. Colossus 3:16. Sa ibang paraan lang, sinabi ni Apostle Paul, manirahan na ako sa gana sa inyo salita ng Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at pagpapalakahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit espiritual na umaawit na may pasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Hindi umawit. Pero sabi nila, hindi naman pinagbabawal yung pinagto. Wala nga tayong mababasang gano'n. Kung babalik tayo kay Noah, wala rin tayong mababasang bawal gumamit ng nara si Noah. Wala rin tayong mababasang bawal siya gumamit ng apitong si Noah. Walang fear na isang kawi sa Amerika. Bakit di niya binanggit? Kasi sinabi na yung Diyos kung anong gagamitin niya. So automatically, yung ibang kakulay ng kahoy, hindi gagamitin. Ganun din sa panagto. Sinabi na ng Panginoon kung anong klaseng music ang ating gagawin, vocal music. So, hindi niya bawal gumamit ng panagto. So, yung makikita natin simpleng ilustrasyon na sa panahon natin, hindi sumusunod ang mga tao sa salita ng Diyos. Dito po sa Galatians chapter 1 verse 8. Ito isang magandang talata. Pag lumalapit sa atin at nagturo-turo ng ibang aral. Pag lumapit sa atin isang Mormon, pwede mo sabihin sa kanya yan. Ang sabi ni Pablo, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Tingnan niyo, si mismo sabi ni Pablo, kahit kami mismo ngayon yan. O isa ang hilang mula sa langit. Ang mahal sa iba-ibang sa inyo, na iba at sa pinangalan namin sa inyo, siya matakwilan niya. Eh pag may punta sa ating Mormon, tanongin mo siya. Yung ba yung tinuturo nyo? Yun din ang tinuturo ni Pablo. Kasi sabi ni Pablo, wala ang ibang-ibangin yung kanya. Kung sabi niya, hindi talaga. Ay wala siyang paniwalaan.
Meron sila Book of Mormon, meron sila Doctrine and Covenants, tapos Pearl of Great Price. Akala natin yung Mormons, Book of Mormons lang. Hindi, tatlo aklat nila. Book of Mormons, tapos Doctrine and Covenants, at saka Pearl of Great Price. Yun ang aklat nila. Tapos nadadagdagan pa yung mga revelation na binibigay sa ilang mga president. Sabi nila. Eh sabi ni Pablo, ibang ebanghelyo, ang ipangalasyo, kanya matatakwin. Hindi natin pwedeng gawin yun. Kung anong ipinangaral, yun ang ating ituturo. Yung ebanghelyo at saka doktrina, pareho lang yun. Sa mga denominations, may pagkakaiba yung dalawa. Yung ebanghelyo, yun ang mahalagang dapat nating paniwalaan para maligtas ka na niya. Yung mga doktrina, yun ang desisyon na ng denomination niya. So, iba-iba tayo sa doktrina, pareho tayo sa ebanghelyo. Hindi totoo yan. Ang ebanghelyo, siya rin ng doktrina. Tingnan niyo sa Romans, chapter 6. Nung naligtas sa mga taga-Roma, ano sabi ni Pablo? Ano sinunod nila? Yung uri ng aral, ganyan. Ano yung uri ng aral? Di ebanghelyo. Basahin natin. Dito po sa Romans chapter 6. Dito po sa verse 17. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo dating maalipin ng kasalanan, kayo ito pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. Ano bang itinuro sa mga taga-Roma? Hindi ibang ebanghelyo. Sabi ni Pablo sa Romans 1:16, sapagkat ang ebanghelyo ng Panginoon ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, muna sa mga Hudyo, kayo sa mga Grego. Sapagkat ito naayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya, kanya. Eh yun ang doktrina na sinunod ng taga-Roma. Kaya sila ay naging mga Kristiyano. So hindi tayo pwede mangaral ng ibang ebanghelyo. Hindi tayo pwede mangaral ng ibang aral na iba sa aral ng ating Panginoon. Ang katunayan, kapag isang tao ay nagtuturo ng maling aral at pumunta sa atin, hindi natin siya pwede tanggapin. Sa Romans 16, basahin po natin. 17-18, ito sinasabi sa atin. Ngayon sinasabi ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkababahagi at ng magkatitusuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Yun sabi yan, lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay di naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kailang sariling tiyan. At sa pagmakita ng kailang mahusay na pananalita at matamis sa talumpati, dinadayan nila mga puso ng mga walang muhang. Ang pagkakaiba po ng mga maraming ebanghelyo at ang mga aral ng denominasyon, magaling silang magsalita. Makakumbinsin ka sa galing na kailang pagtatulumpati. Tayo hindi. Wala tayong pinagmamalaki gano'n. Tinuturo lang natin yung aral ng Panginoon. So, lumayo tayo kanya pag may nagtuturo na maling aral sinasabi sa atin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Ang pang-context po nito, yung mga taga-Korinto, nagkakaroon silang divisyon na may kaugnay sa mga maharap. Yung binasa po sa unang bahagi ng unang kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung sa 10 talata, sabi rito, dito po sa verse 12, ang ibig ko sabihin ay, ang ibig ko sabihin ay, bawat sa science na nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako naman kay Kristo, kanya. Wala, yung mga binanggit ni Pablo, wala naman sa Korinto yun. Pero sinabi, ginamit lang niya, halimbawa, kanya. Nagkakaroon sila ng divisyon hingil sa mga aral. At sabi ni Pablo, the 1 Corinthians 4:6, now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes. Ibig sabihin, wala naman si Apollos noon, nung sinulat ni Pablo yun. Wala na si Pablo doon, wala na si Pedro, wala na ating Panginoon. Bakit yung sinulat yun? Kanya. That you may learn in us not to think beyond what is written. Nagkakagulo sila dahil sa mga mangarap. Meron sila kanya-kanya paborito, kanya. Matuto kayo mag-ugit sa nagsulat, hindi pinag-utos ng Diyos yan, kanya. Hindi pinag-utos ng Diyos na magkaroon kayo ng loyalty sa mga mangarap. Hindi pinag-utos ng Panginoon yan. Yan ay nalampas na nakasulat. Yan ay nalampas na nakasulat, kanya. That none of you may pump out on behalf of one against the other. Sige, in behalf. Siyempre, kung halimbawa, ako ay Pablo, yung isa ay Apollos, ipagtatagol ni Pablo si Pablo.
lapit mo sa mga kapatid na mayroong loyalty kaya follow sa kanya. Huwag ganun kanya. Kung tayo lumampas sa nagsulat, bakit po yun? Ang loyalty natin kay Kristo, hindi sa sino mang tao, kahit nagkala pa galing. Ang isang tao ang tinuturo ni mali, kung wala tayo loyalty doon, ang loyalty natin ay ating Panginoon. Siya, nakikita ko po ngayon sa panahon natin ngayon, mas marami mga kapatid na hindi tumatayo sa totohanan. Sila nangangaral na may ibang motivation, maliban doon sa pagtayo sa katotohanan. Makikita ko po sa kasalukuyang panahon. Masaya po din, lalo na Hinckley. Yung kapatid na ito, kamakailan namatay na siya. Siguro, matanda na rin, mag 80 plus yata. Si Larry Hinckley, hindi ko siya kilala, hindi ko nakita. Pero, nung umasa pa na time, nagpapadala sa akin ng mga cassette tape pa lang noon, tapos CD, cassette tape pa lang. Sinado nun sa akin ng mga sermon. Nakita ko yung sermon na yun. At di ko na alam ang title, hindi ko na alam yung sermon na yun. Kalimutan ko na. Pero yung sinabi ng Larry Hinckley, hindi ko makalimutan kahit kailan. Sabi niya, a preacher should stand for what he believes in. He should stand for something. Ibig sabihin, kung mahal ka, manindigan ka niya. If you cannot stand for something ka niya, live preaching and flip hamburgers. Ibig sabihin, hindi ka dapat mangaral, magtinda ka na ng hamburger kaya niya. Hindi siya inusuto niya yung mga tao yun. Pero sinasabi niya, kung hindi ka makakatayo sa katotohanan, huwag ka mangaral kanya. Totoo po yun, dahil ang mga preacher ng ang walang defense. Kung tayo nakikipagbarila, hindi sila nasa anuman. Silang unang laban sa mga kaaway ng ating Panginoon. Kasama yung mga elders. Kasama yung mga kapatid sa kailang likuran. Dito po sa Revelation 22:18-19, hindi ba tayo nagtataka na ito ang pinakahuling talata sa Biblia? Yung pinakahuli. Sabi niya, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Actually, pareho lang yun. Yun naman kaparusahan sa impyerno. Ganto na yan eh. Nakahanda na yun. Inibala ang salita. Ang ibig sabihin, kung magdagdag ka naman sa mga nakasulat dito, pupunta ka sa impyerno kanya. Kung mag-aalis ka naman ng mga salita nakasulat, pupunta ka sa impyerno. Ganun din naman yun eh. Hindi naman sinasabi dala pupuntahan ng mga tao ito. Parang rusahan sila, in other words. Parang dramatic na pagkakasulat lang, hindi boring. So, ibig sabihin, kung magdagdag ka sa mga bagay na pinag-utos ng Diyos, pupunta ka sa impyerno. Kung mag-alis ka, pupunta ka rin sa impyerno ngayon. So, ano gagawin natin? Babalik ka rin sa prinsipyo ng pagsunod sa Old Testament. Sa panahon ni Noah, ginawa ni Noah lahat ng mga bagay na pinag-utos ng Diyos. Si Moises, ganoon din. Ginawa niya ang mga bagay na pinag-utos ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ganoon pa rin. Ibig sabihin, mag-ingat po tayo mga kapatid. Bago natin gawin ng isang bagay na may kaunahan ng buong iglesia, pag-aralan muna natin kung ito'y mayroong autoridad ng ating Panginoon. Kung meron tayong direct statement o direct command, kung meron tayong approve apostolic example, o meron tayong sa influence. Kahit isa doon, kailangan meron tayo. Kung wala, kalimutan mo na. Hindi sabihin, hindi yan kalooban ng Diyos. So, kasi, na final analysis, ano ba dadalhin mo sa Panginoon? Pag-harap mo sa Kanya, pagdating niya. Anong dadalhin natin? Ang dadalhin natin, kung tayo sumunod Kanya, kakalooban ng Panginoon. Sumunod tayo doon. Yun ang baon mo. Paano ka sumunod? Hindi ka maniligtas. Itong pagsunod mong ito, hindi po ito madali. Ang pagsunod natin sa katotohanan, hindi madali. At tandaan natin, meron kaaway ang Diyos. Si Satanas. Buwan pa ng simula, andun na kanino sa Satanas. Nung maglalag ang Diyos, di ba andun na kagad si Satanas? All along the way,
palagi andun si Satanas. Nung dumating ang Panginoon, andun si Satanas. At nung patayin ang Panginoon, kalooban niya yung Satanas. Ayan, natalo siya. Dahil akala niya, pag pinatay niya ang ating Panginoon, nagbawagi siya. Kaya mali siya. Natalo siya. Dahil mas marunong ang Diyos kaysa kay Satanas. Tingnan po niyo ang ating si Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4. Nung mamalapit na siyang mamatay, ano sinasabi niya? Tingnan niyo. Ito yung tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin. Kasi sabi niyo, malapit na akong mamatay. Sa verse 6. Ito po 2 Timothy. Ito po yung merong gap, plus or minus 6-7 years. In other words, kung siya ay nakulong, sinulat niya yung Efeso, Pilipos, Colossians, 1 Timothy. Sinulat niya yun. Hindi siya namatay doon. Kasi meron pang pangalan Timoteo. At sa nagsulat sa pangalan Timoteo, hindi mo siya mababasa kahit anong bahagi ng aklat ng gawa. Ibig sabihin, nakalaya siya. Sabi niya, pero dito, mamamatay na siya. Sabi dito sa verse 6. Tungkol sa akin, ako'y pinuos sa tulad sa inuming handog. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na niya. Bakit alam niya kasi malapit na mamatay? He was inspired by the Holy Spirit. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Yun ay bahagi ng ating pagsunod. Ibig sabihin, kung kailangan tayong lumaban, laban sa anumang sino man o anuman na laban sa kalooban ng Diyos, kailangan tayo lumaban. Pangalawa, natapos ko na ang aking takbuhin. Ang ating pong paglalakbay sa mundong ito bilang mga Kristiyano, tayo po ay parang nakikitakbo sa isang long distance na. Kaya alam po natin si Pablo, familiar siya sa Olympics. Doon sa Hebrews, ako po naniniwala, pero hindi ko mapatunayan dahil wala matibay na ebidensya maliban sa kung binabasa ang aklat ng Hebreo para nababasa si Pablo. Sa Hebrews chapter 12, tingnan pong basahin natin. Kaya tiyamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Sino yung mga saksi? Yung mga naunang tapat na binanggit sa Hebrews chapter 11. Itamin natin ang mga pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis, takbo yung nalagay sa harapan natin. Ano yan? It's a long distance run. Siya, ang distance niya, buhay mo eh. Tatakbo ko, bakit aalis yung pabigat? Mapasin niyo kung observant mo kayo sa Olympics. Yung nanalo sa 10,000 meter run, 20,000 meter run, sa marathon, puro payat at matataas. Pagka nakakita ng 100 meter run, 200 meter run, malalaking katawan. Dahil kailangan mo doon buwelo. Pero sa long distance, hindi mo kailangan buwelo. Kailangan mo yung resistance. Eh kung malaking katawan mo, bigat ka, hindi ka makakasurvive ka sa finish line. Yun ang sinasabi ni Pablo. Alisin mo lahat ng pagbigat at kasalanan pagbigat sa atin. Bakit? Sapagkat ang ating takbuhin hanggang sa kamatayan kasi yun. So, alisin mo anumang balakid kanya para hindi ka mabigo sa iyong takbuhin kanya. Babalik po tayo sa pangalan Timoteo. Tapos, iningatan ko ang aking pananampalataya. Ang pag-iingat ni Pablo, hindi lamang yung pag-iingat sa anak, siyempre, kasama rin pag-iingat sa kanyang sarili. Na siya lumakad dahil sa kalooban ng Diyos. So, yun ang obedience. Siya nakipaglaban ng mabuting pagkikipaglaban, siya tumakbo, at tapos, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Yung ba'y magiging walang kabuluhan? Hindi naman. Bakit? Dahil meron tayong gantimpala. Yung pagtakbo sa Olympics, nagsimula sa Grego po yan, meron sila gantimpala. Tulad ng binasa natin ngayon sa Bible study, meron gantimpala sila. Pero higit ang ating gantimpala. Basahin natin sa verse 8. Kaya wala kayo na nakalaan sa akin ng putong ng katwiran at ibibigay sa akin ng Panginoon at tapat na hukom sa araw na yun. At hindi lamang sa akin, kundi sa natin naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita.
Of all people, tayo ang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yung sa kalimutan, natatakot sila. Kasi ninyo, noong 1999, tapos 2000, ang kakaroon niya pagbabago ng millennium. Di ba takot na takot yung tao? Dahil hindi. Bakit? Kung katapos na ng bakit? Paano na yung hinihintay mo pagdating ng Panginoon? Bakit sila takot? Ay di sila handa. Kaya tayo po yung nag-ahangad sa kanyang pagpapakita. Sabi ng isang nag-sermon doon sa Sorsogon nung nakarang linggo, kung akong pipiliin, kanya gusto na mamatay, kanya. Bakit? Pagka kanyang mabahaba buhay ko, baka matukso pa ako, hindi ko maliligtas kanya. Dahil ang kanyang analysis yun ang inaantay namin. So, kaya wala nakalaan sa akin ang tutong ng katwiran, nabibigay sa akin ng Panginoon na tapat na tukong sa araw na yun, hindi lamang sa akin, kundi siya natin naman na nag-aangad sa kanyang pagpapakita. Kahit kung ito'y nagbibigay sa atin ng panganib ng kamatayan. Dito sa Apocalypse chapter 2 verse 10, ito yung mga Kristiyanong pinag-usig sa panahon ng Roman Empire. Na ang emperor, siya nag-umutos na sambahin siya ng lahat ng mga tao. Hindi ang mga Kristiyano. Sabi rito, huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo ng danasin, malapit na ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatian ng loob sa loob ng 10 araw. Ito lang po ang mahirap sa Apocalypse. Highly figurative. Kung literal ito, 10 days ka lang, magiging tapat. Hindi, ang 10 means complete. Sabihin, hanggang sa araw na yung kamatayan, tuloy po natin. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay ngayon. So kahit sa gitna ng panganib ng kamatayan, kailangan tayo maging tapat sa Diyos. We have to obey. Sabi nga ng mga apostol, we rather obey God. We obey God rather than men. Yung pagkapagsunod ay ang ating Panginoon. Bilang pamuli, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang mga mangaral, kailangan din nila ng self-control. Bakit? Ang napansin ko sa mga mangaral, minsan mahirap silang matapos. Dahil lang gusto sabihin, kaya hindi na sila matatapos. Kaya tapusin na po natin sa 1 Corinthians 15, verse 58. Kaya mga kapatid ko minamahal, kayo maging matatag, ganyan. Hindi nakikilos. So, hindi kayo matatag, hindi ka nakikilos. Ang ibig sabihin, kahit ano bang mangyari sa iyo, Kristiyano ka, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Hindi maging matatag, makilos. Na lagi sumasagal sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi walang kamuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, kailangan tayo sunod. Huwag tayo maging marunong sa ating mga sariling opinyon. Kung din sinabi ng Diyos, magpangilalim po tayo sa Kanya. Kaya ang mga Kristiyano po ay weak. Nagpapangilalim tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, maraming salamat po, kapatid.